para i-save yung negosyo nila. So yung perang binigay mo sa akin, tira na lang yon? Bridget, gusto ko lang naman. Nagtatanggol mo pa si Ellery, ha? Palagi mo na lang siyang nililigtas. Pero nasan siya, Jonas, ha? Kami ng anak mo. Ng anak mong may sakit. Ano? Tagasalo na lang kami? Huwag ka nang magmaang-maangan, Ellery. Alam kong pinilit mo si Jonas na ibenta ang bahay at ang kotse niya. Bridget, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam na binenta na ni Jonas ang properties niya at lalong hindi ko alam na tinulungan niya ang pamilya ko. I don't believe you. Sinadya mong ubusin ang pera ni Jonas para wala nang matira sa amin ng anak ko. Hindi totoo yan. Enough! Sobra-sobra na ang pagbibigay ko sa'yo, Bridget, ha? Huwag mong hintayin na ingud-gud ko ang mukha mo dyan sa semento. Get out of my house. Get out of our property! Hello, pwede po bang makausap si Mr. Jonas Alejandro? Hindi na po siya dyan nakatira? Sino po ba to? Kayo po ang nakabili ng bahay. Sige po, salamat. Totoo ngang binenta na niya ang bahay niya. Jonas? Ellery, Bakit nag-jeep ka? Nasaan yung kotse mo? nasiraan kasi ako eh. Ilang beses kitang pinagtabuyan, Jonas. Ilang ulit kitang natiis. Pero ako, hindi mo ako pinabayaan. Noon niligtas mo ang buhay ko. Ngayon naman niligtas mo ang pamilya ko. Pare, kamusta yung loan? Tonight. Wala daw enough collateral para pautangin nila ako. Paano kayo gagiran dyan sa itsura mo? Tira mo itsura mo. Papabayaan mo na yung sarili mo. Pati trabaho mo, napapabayaan mo na rin. Sige. Pahiramin na muna kita ng pera para pambayad sa electric consumption natin sa opisina. Pare, alam kong gabundok na yung problema mo. Pero hindi pa naman katapusan ng mundo eh. Ano ba yan? Problema sa kumpanya. Problema sa personal na buhay. Ginagawa ko naman lahat eh. Para patunayan kay Ellery kung gaano ko siya kamahal. Pero wala talaga eh. Wala na talaga. Sa dami ng pagkakamali ko. Sa dami ng nagawa kong kasalanan sa kanya. Siguro nga hindi ko na-deserve yung pagmamahal. Baka nga dapat kalimutan mo na si Ellery. Baka nga hanggang dito na lang kami. Siguro magpapakatatag na lang ako. Deserve ng mga anak ko na lamaking walang ama. Enrico?
I baked this cake just for you. Salamat. Para kahit dito man lang makabawi kami sa'yo. Please, have a slice. Maraming salamat sa tulong mo, ah. Tulong? Para saan po? Huwag ka na maglihim sa akin. Alam ko naman na ikaw talaga ang tumulong sa amin sa problema namin sa restaurant. Tita, hindi po talaga ako nagbayad sa mga victims ng food poisoning. Huwag ka nang mahiya. Alam ko naman na noon pa may gusto ka sa anak ko, kaya sinave mo ang pamilya namin. Huwag kang mag-alala, botong-boto rin ako sa'yo. Naku, sana nga ikaw na lang naging asawa ni Ellery sa halip na si Jonas. Kahit hindi na sila mag-asawa ng anak ko, pilit niya pa rin binabalikan si Ellery. Yun yung minsan nga, naisip ko, mabuti pang napuruhan na lang ang lalaking yun nung nabaril siya para wala na siyang binibigyan ng problema sa amin. Ma, hindi niyo dapat pinagsasalitaan si Jonas ng ganyan. Bakit naman? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ha? Puro na lang problema ang dala ng lalaking yon sa buhay natin. Inasawa niya yung kapatid mo sa labas. Inanakan niya. Kaya ngayon, may anak na rin siya sa labas. Tapos, gusto ka niyang balikan? Eh, hindi ba napakawalang hiya nun? Hindi ba, Enrico? Kayo ang mahihiya sa sinasabi niyo kapag nalaman niyo ang totoo. Teka nga, Ellery. Bakit parang bumabaliktad na yata ang sitwasyon? Bakit pinagtatanggol mo na ang lalaking sumira sa pamilya natin? Ayaw niyang masira ang pamilya natin, Ma. In fact, siya ang nagligtas sa pamilya natin. Anong ibig mo sabihin? Binenta ni Jonas ang ari-arian niya. Ang bahay at ang kotse niya. Para lang mabayaran natin ang mga taong na biktima ng restaurant natin. Si Jonas, Ma. Si Jonas na pinagsasalitaan niyo ng hindi maganda kanina, siya ang tumulong sa pamilya natin. Ano yung dala-dala mo, Jonas? Suhol ba yan? Baka naman magkakuntsaba kayo ni Ellery, ha? Gusto mo na talagang patayin yung anak mo. Ano na naman ba yung problema mo? Paano? Yung stuffed toy na pinadala ni Ellery, munti ka na mapahamak yung anak mo. Bless you. Aksidente lang siguro yung nangyari. Hindi naman magagawa ni Ellery yun eh. Ellery. Sige, pagtanggol mo pa yung si Ellery, ha? Nagbilog niya na talaga yung ulo mo. Pati properties mo, binenta mo na rin. Ano pa? Wala naman siyang kinalaman dun eh. Ako ang kusang tumulong. Legit, pwede ba itigil mo na to? Kung tutusin nga, dapat hindi na ako nag-e-explain sa'yo eh. Pag mamay-ari ko yun, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. O, saan ka pupunta? Alis na. Saan ka naman pupunta? Wala ka naman ng bahay, ah. Wala ka ng pakialam doon. Jonas, please. I'm sorry kung inaaway kita. Sige na, tanggap ko naman na lahat eh. Dito ka na lang tumira. Kailangan ka ng anak mo. Kung hindi lang dahil sa anak ko, hindi na ako pupunta sa bahay na to eh.
sa'yo, ha? Bakit hindi mo inaalagaan yung bata? Ayoko na siyang alagaan, tita. Kung hindi ko rin lang naman siya magagamit para mapalapit sa akin si Jonas, wag na lang. Ano kala mo sa anak mo? Kasangkapan na pag hindi ginagamit, basta na lang itatapon. Pag nalaman ni Jonas na hindi mo inaalagaan ng anak niya, lalo siyang lalayo sa'yo. Ay, nako. Siya. Tigil na. Ayan, ha? Liko. Oo, tama na. Tama na. Ay, naku, ayan. Eto, iyak pa lang kayang gawin nito. Paano pag lumaki na to? Hahayaan mo bang masumbatan ka na isa kang masamang nanay? No. Sorry, baby. Mahal na mahal ka ng mama mo, ha? I'm sorry. Tama na. Ano ho, babalot ko na kayo. Sir naman, oh. Tama na. Pabalot naman ho ng isa nito, ng minuto. Po, ano pa po, sir? Okay na ho yan. Sir Jonas, natutuwa naman po ako sa inyo. Kasi po yung mga ibang boss dyan, naku, hindi ho bibili ng turo-turong gaya nito. Sir Jonas, bakit dito kayo bumibili ng pagkain? Pwede naman kayong magpabili o magpa-take out sa restaurant, ha? Balita ko kasi masarap daw ang pagkain dito. Sir Jonas! Sa bagay siya, totoo yun. Sir Jonas, totoo ho bang mag-asara ng kumpanya? Tsaka yung pasweldo nyo sa amin, medyo de-delay na po. Hindi totoo magsasara ang kumpanya. Yung tungkol naman sa mga sahod nyo, ginagawan ko naman ng paraan eh. Pasensya na kayo kung medyo na-delay, ha? Sige, sir. Okay lang, sir. Ako, sir. Ang bait ni sir, ano? Uy, ano, nakapili ka na. Okay, una. Sige. Hi, Jonas. Umapo ka. Huwag na. Nagpunta ako dito para magkausap tayo. Ganun ba? Bakit dito pa? Pwede naman tayo sa restaurant. Huwag na dito. Teka lang, ha? Tatawagan ko lang si Lester. Huwag na, Jonas. Hindi na natin kailangan kumain sa labas. Gagastos ka lang. Alam kong nagtitipid ka. Kaya ka nga nagtsatsagang sumakay sa jeep, di ba? Kaya ka sa karinderya lang bumibili ng pagkain. Alam ko na, Jonas. Alam ko na ang lahat. Hindi mo na kailangan itago sa akin ang totoo. Bakit hindi mo sinabi sa amin na ikaw ang tumulong sa amin, Jonas? Kapag pinagtapat ko ba sa'yo, papayag ka. Alam ko namang hindi kayo papayag eh. Kahit sabihin ko pa sa inyo. Pero nawalan ka ng bahay dahil sa amin. Pati na ang kumpanya mo nagsasuffer dahil sa amin. Paano ka na ngayon? Saan ka na nakatira? May inuupahan ako isang studio type na apartment.
Tapos nagagawa mo pang magbigay ng sustento kay Sam. Bukod pa sa pagsuporta mo sa anak niyo ni Bridget. Hindi, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko naman eh. Kaya mo, kapag nakahanap ako ng trabaho, kahit pa konti-konti, ibabalik ko sa'yo yung ginastos mo. Henry, hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi naman ako humihingi ng kahit anong kapalit eh. Isa pa, kulang to. Kulang na kulang. Sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. At sa pamilya mo. Pero ikaw naman ang kawawa ngayon sa sitwasyon mo. Nawalan ka na nga ng bahay, gipit ka pa sa pera. Ellery, huwag mo akong kaawaan. Masaya ako. Hindi nga. Masaya ako. Masaya ako at nakikita kitang walang problema. Siguro lahat naman ng tao nagiging masaya kapag nakikita nilang walang problema yung mahal nila sa buhay, di ba? Isa pa, tanggap ko na. Hindi talaga ako dapat para sa'yo. Hindi pa rin ako makapaniwalang kayang gawin ni Jonas yun para sa pamilya ko. Alam mo, pati ako, nagulat ako sa ginawa niya. Nung magkaharap kami kanina, awang-awa ako sa kanya, Enrico. Gusto ko siyang i-comfort. Gusto ko siyang yakapin. Pero alam kong hindi ko na pwedeng gawin yun kasi hindi na kami mag-asawa. So, pinagsisisihan mo bang pinaanal niyo ang kasal niyo? Sige, Ellery, mauna na ako. New Year na bukas. Ayokong salubungin ng bagong taon na may samaan tayo ng loob. I'm sorry kung nasigawan kita ng isang gabi. Pasensya na rin po kayo kung napagtaasan ko rin kayo ng boses. Bakit malungkot ka? Iniisip mo pa rin si Jonas? Ayoko pong mag-away ulit tayo, Mami. Oo, nagalit ako kay Jonas, pero minsan pala ang tao, kahit gaano kasama ang pagkakilala mo sa kanya, maaari pa rin siyang gumawa ng mabuti ng hindi mo inaasahan. Ibig sabihin po, napatawad niyo na rin si Jonas? Bato na ako, hindi ko siya mapatawad. Hindi nawala ng lubusan, pero nabawasan. Nabawasan ng malaki ang galit ko kay Jonas. Tara pre, buwi na tayo. Bibili pa ako ng paputok sa tindahan. Tsak, magiging masaya bagong taon namin.
Sir, doon na kami. Happy New Year. Happy New Year. Sige, ingat kayo. O ikaw, pare, hindi ka pa ba uwi? New Year na mamaya. Hindi na pare, ang dami ko pang tatapusing trabaho. Saka isa pa, wala naman akong uwi ang pamilya, di ba? Eh, gusto mo, sa bahay ka na mag-medianoche para medyo masaya-saya naman. Hindi na. Okay lang talaga ako, wag mo na akong isipin. Tsaka alam mo, yung New Year na yan, wala yan sa akin. Dahil kahit ilang beses pa magpalit ang taon, wala nang mababago sa buhay ko. Sigurado ka? O paano, pare? Mauna na ako? Ha? Ingat ka na lang dyan, ha? Anong bahala? Sa inyo. Ellery. Samantha. Chan-Chan. Di naman nagbabago itong damdamin ko. Magmula nang sa'kin ay sabihin mong minamahal. Bakit ngayon'y nag-iiba? Hindi ko na nadarama ang pag-ibig mong dati walang kasing ganda. Bakit kaya kailangan na ito'y mangyari pa? At sasaktan mo ang puso ko't ngayon'y mag-iisa. Nasaan na ang iyong pag-ibig na dati hanggang langit? Nangako na di ako pagpapalit. Mayroon pa ba na pagkukulang? Bakit di ko nalaman? Sana'y nasabi mo kung ako ay iyong iwan. Akala ko'y walang hanggan, inalay mong pagmamahal. At sa habang buhay ay laging makakapiling ka. At di nagising. Hello, Daddy? Samantha, anak, ba't ka napatawag? Daddy, pwede ka ba dito mag-spend ng New Year mamaya? Please, Daddy, dito ko na lang mag-medianoche. Samantha, anak. Alam mo namang hindi pwedeng mangyari yan eh. Gagalit lang sa akin ng mami mo kapag nakita tayo. No, Daddy. I saw Mommy kanina holding your picture. Umiiyak pa kaya siya. Kaya alam kong gusto kanyang makasama. Please, Daddy, dito ko na lang mag-medianoche. Miss na miss ko na namin ni Mommy. Talaga, anak?
nakita mong hawak ni Mami ang picture ng Daddy. At sabi niya, miss na miss niya na rin ako. Nak, sige, pupunta na ako agad dyan. Sige. Sa pagpasok ng bagong taon, gusto kong kalimutan natin lahat ng masamang nangyari nitong nakaraang taon. Pahayag na ako na pumunta rito, si Jonas. Huwag ka na mag-abala. Sigurado naman tayo lang mag-medianoche mamaya. May alam akong plano kung paano natin mapipilit si Jonas na dumito ngayong gabi. Bridget. Hindi ka ba dito mag-medianoche mamaya? Bridget, hindi pwede. Schedule na ako for tonight. Kanino? Kay Ellery? Kailangan mo nang baguhin ang plano mo. Kung hindi mo na kami makikita ng anak mo.